prediction. At some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPL12. And also, one lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Abangan nyo yun mamaya. Siyempre, abangan din natin kung ano nga ba ang ilalatag ng ating magkabilang kupunan sa pagpasok ng game number 1. Aurahan malala para sa magkabilang kupunan na ito at sobrang importante ng mga puntos moving forward at lalo itong laban na ito para madikta kung ano nga ba magiging position nila pagdating sa playoffs. Pero hindi sila pwedeng diktahan basta-basta dito, especially na sila yung main na magkakaroon ng initiate steer for Smart Omega. Knowing that you have Ryota and may Eto Max pa na may hawak na isang Novaria, it's not about the vision also kasi meron din silang Astral Recall na pwede rin talaga na sabihin natin na pangsimot if ever man na hindi mag-succeed si Kelra sa mga punish niya against Minana Evos. Yeah, and kapansin-pansin din dito 3-man quantum charge para sa Minana Evos. So talagang sabihin na natin na nagre-rely sila o doon sa atake or sa mabilis na pag-ikot para sa kanilang kupunan. Si Eto Max yung nakakuha ng Purple? No, yung Ano yun? Little Wonder. Little Wonder Wow. because of that Asa Recall. And very precise na nga lang din siya. Sakto rin yung Impure Rage for his main emblem kasi skill-based kasi Yep. to ang isang Novaria. And as well as talagang sinabi mo kanina, tatlo ba naman yung naka-quantum charge here or dalawa yung naka-quantum charge. So imagine the impact na pwede nilang gawin into the early phases of the game. Pero for Minana naman, they have the same concept kahit papano. Especially na si Spider-Man's AR naka-quantum charge as well even though that he's a Matilda and naka-purify. Mahuli man siya, there is still an insurance na makakataka siya at makakabalik sa mga laban. 10 seconds bago mabuhay yung unang objective ng ating game. Lord JMAR at si Ryota, magiging malaki ang kontribusyon ng dalawang XP laner natin pagpasok ng unang pagong ng ating game. Mabilis ng E-Rave ang gagawin. Level 4 na rin si Lancy AR. Pero papasok na si Kelra. Lumabas na si Bagbian, nakikipagbalag-bagal lang siya si Chakto. Susubukan talian si Lancy Air dito. Napa-flicker out na lang din naman doon. Wala munang retribution. Ang side ng parehas na kupunan, mukhang gugustuhin lang muna nilang kuhanin. Ang unang pagong si Ryota, humaharap with the flicker out. At naku, nakakuha nga at si Ryota Heavy dito. Heavy spin dinala doon sa base nila. And Oh my first gosh. blood ay mapupunta sa Minana. Grabe yung pagkakagulo-gulo doon. Imagine, dalawa pong kabayo ang ating nakita dahil nangalan din sa IMU. Wala man tayo sa Tagaytay pero nag-horseback riding Oo tong nga, no? dalawang Sa teams na to. Baguio. For Smart Omega, the win there was that si Kelra, nauna siya nagkaroon ng posisyon. But the problem with that is, na-outplay kasi ni Lancy Air from the back ng ibang members dito na Smart Omega. But the thing is, yung turtle napunta for Minana. Yun nga, no? Nakikita natin ngayon yung adjustment na ginawa ng Minana. Nakita na nila, inaral nila yung mga pagkakamali nung first half ng regular season. Yeah. At ito na yung adjustment na kanilang ginawa. Actually, kung titingnan natin, doon din sa roster and sa lineup na hawak nila ngayon, bago rin ito eh. 'Di ba? Usually, kapag si Doming, kasama niya sila Boyet. Pero this time, nahiwalay siya doon sa archives. I mean, doon sa normal na main 5 nila at naisama dito sa archive. I think, ito na yung sinasabi natin na mix and match muli. And aalamin nila kung ano ba yung mga magiging effective. Ito na kaya yung pinakagagana ng mix and match kasi you also have to match up kung ano nga ba yung mga chemistry sync dito when it comes to Minana. And papansinin natin, that's a Khalid kasi for Lord JMAR. And saktong-sakto, when it comes to the team fights, ang gagawin lang talaga ni Lord JMAR, aside from pwede nating sabihin na sacrifice yung life niya, is to actually sustain na nga lang din yung mga incoming attacks galing dito sa Smart Omega. And clearing on that wave na nga lang din, ito na naman yung importansya ng clear wave. Parehas silang pwede natin masabing natuto na sa mga previous na laban nila. So far, wala pa tayong nakikita masyadong clash aside from that first turtle fight kung saan Minana Archives yung nakakuha, Minana Evos rather, yung nakakuha ng unang pagong as well as that first blood. So definitely right now, nasa kanila yung pabor. Yeah, available na rin yung Clock of Destiny dito ni Eto Max. Nakita ko, nakakuha na kaagad ng unang item dito, which is the Hasclaw. Itong si Doming AR. Ito na naman Ito na naman yung paldo, Ming, na ating inaantay at yung turtle ay available na rin. Hahatakin mo na dito ng Minana Evos, Kaizen AR. And itong si Chakno, kasi wala siyang way para mag-set up. So, Wala. I think isusuko na muna ng Smart Omega itong second turtle at tuloy-tuloy ang pagbulusok ng mga Tigre. Hindi nila pwedeng isugal basta-basta, especially that you mentioned na si Chakno kasi nagko-conform siya sa kung ano yung pwede natin masabi na standard
and as well as yung pinaka-powerful na meta so far. Pero with this one kasi, medyo nasa-sacrifice yung innate na setter tank personality niya. But still, it's still possible kasi nga naman, ma-amplify niya naman dito si Kelref Everman. It's still the Leomord Angela combinations na ating aabangan. The timing is there, pero ang problema, paano sila magpo-push through? Nagre-relay din sila for Ryota for the setup. Pero Raging Sandstorm kinasa against Lord JM. Tapos si Kelran, nilabas na naman si Barbiel. Nakikipagbalagbaga ng 4 na member ng side ng OMG. Pero 5 ang nandito sa side ng Evos. So may ipit yata ni Casey Air yung 2 member ng side. Pero guiding mid na lang palabas. Tapos back away na lang muna kasi isa lang ang casualty sa pumabor sa side ng Evos. Hindi pa ata sila susuko dito. Minana Evos, talagang tinatapatan lang nila doon. At nakita natin yung mabilis na adjustment na ginawa ni Lord JM. Nakita niya na, okay, wala pala akong katapat dito sa top lane. Sige, sama nga ako. Yeah. May mga tendencies kasi na baka nandyan at nagtatago si Ryota. Tapos mabilis na switching lang para dito kay Jom at kay Ryota sa mga mangyayari mamaya. Pero ngayon, tingnan natin yung KDA leaders. First, etong si Max. 8.33, imagine, ganun siya nag-overpower. Kaya mainit din siya sa mata. Aray. And Minana Evos knows na kamag ka, pinatagal natin yung laban na to. Mahihirapan kasi tayong abutan. Yep. At i-shutdown ng early din to si Etomax. So we need to ensure, we need to make sure na nga lang din na early pa lang mabigyan na siya. I-punish na dito yung side the Smart Omega. And for Minana, dahil nga nagkaroon tayo ng changes when it comes to the mix and match na roster, nagigits na natin ngayon kung ano yung gusto nilang palabasin. And you've mentioned naka-Hasklo na rin do si Doming AR. Kahit na wala pa siya mga assists or kills so far, but still the damage there at nakakatakot to for Smart Omega. Lalo na't hindi pa sila nagkakaroon ng pwede natin masabi na umaayon ng mga setups. So far, 2 pagong na ang nasa side ng Minana Evos and mukhang magiging uncontested na naman itong ikatlong pagong. Susubukan yata nilang bigyan dito si Lord JMAR habang 4 na miyembro ng side ng Smart Omega ang nandito si Spider Miles. Nakaalalay lang din naman. Yeah, titrade na lang sila, no? Parang naging option na lang dito ng Smart Omega. Hindi natin kaya makipagsabayan. Medyo bitin tayo pagdating sa crowd control. Exactly. And even the setup, kasi si Ryota lang naman ang ating aasahan rito. At ngayon, nakuha na naman nila yung pagong. 3 turtles ang nakuha ng Minana Evos Ganda ng dito. pwesto. Almost Meron legal. nagtatago! Raging Sandstorm, kinasa na si Ryota, mahuhuli doon. Nilabag din naman yung blue carpet, pero sinaniba ni Chakno doon. Si Ryota, pero may ipit yan din siya. Pero mapapaflicker out din siya, kaya buhay pa sila. Isa ang namatay sa side ng Smart Omega. Top Habang lane. nandun lang din naman si Jom, pumupush sa top, naghahanap ng trade. Trumabaho lang talaga, pero sabi ng Minana Evos, hindi pwedeng ikaw lang, hindi pwedeng walang ganti. Bumasag din sa bottom lane dito si Doming AR. At ngayon, makaka-equal trade ba? Yeah, sabihin natin sa Torre, pero in terms of gold, ang laki ng kalamangan ng Minana. Grabe no, yung lead dito ng Minana equates to their items as well. And focusing here onto the Quantum Charge emblem builds as well nila Domeng. And even nga dito para kay Lakizen, napansin naman natin na each and every time na-enhance din kasi yung movement speed nila. And sobrang bilis ng pag-attack nila dito. Yeah. And looking at the items, even for Lancy AR, and so far mapapansin natin na ka-COD pa lang siya. May suppression Python, pero tututukan natin dito si Lord JM na meron ng Blade of Heptasis. Kaya naman, hindi lang more on pang-istorbo yung ginagawa niya with the Raging Sunstorm. But still, yung sakit ng damage na nabibigay niya onto Smart Omega is enough for them to punish them and disrupt their positions. And this time around, kita mo, ilang ultimates yung nabibait niya from the Sparta Smart Omega, which is a win for Minana Evos. Yeah, and makikita natin na gamit din talaga, no? Itong Wilderness Blessing kasi sobrang bilis umikot, sabihin natin from top to mid to bottom, at yung damage dealt, Lord Jim AR with 12,000. Oo, interesting yun for me kasi XP laner to, tapos nakikita mo yung ginagawa niya. Bibigyan niya si Chakno, susubukan pa yata niya si John, pero back away na lang, torn apart memory, kinasa na. Si Kaizen, tinatabihan lang din naman dito si John para mapa-flicker out ito, nag-second skill pa out. Grabe! Tapos wala nang flicker si John, tapos sabi na lang ng Evos, back away kasi worth it na yun. Yeah, Grabe. kalma muna sila rito. Napansin natin kay Lord JM, you mentioned na it's quite a surprise, pero kasi yung pinakatrabaho niya dito, give damage, and as well as, i-bait mo lang lahat ng mga ultimates magagaling for Smart Omega. And aside from that, kahit na sabihin natin na pupuruhan, nababawasan yung buhay niya, pero meron siyang Sun Guard eh. Earth Shatter, kinuha dito, nawala na dito si Lancy AR, tapos si Kaizen, umiipit lang din naman si Kelra, nandito si Hinahabol. Barbel, habang nasa kanya si Chakno. Sinusubukan lang bigyan si Kaizen, pero medyo makunat na Lord naman to si Lord JM! JM. Nag-Raging Sandstorm na doon sa likod, hindi niya mabibigyan si John, kaya naman siya ay masya-shutdown ni Chakno. Dalawang miyembro ng side ng Minana ang wala, habang kompleto pa ang side ng Barangay. Kakalma muna sila dito. Grabe. Babalik si Kaizen AR sa kanya mga objektiba
Ngayon, 5 members mula sa Smart Omega. Naghahanap sila ng kukunin pero magandang pag-shove ang ginagawa ni Ryota rito. Tuloy-tuloy sila. Spider 14K yung Miles. buhay ng Lord. At ngayon, Spider-Man papasok na! Primal Gun, kinasa na si Ryota. Nandun lang din naman, sinusubong ay sustain yung damage ng kanya mga kalaban. 4, 5, Lord. laban sa 3 habang yung Lord pinupuha pa Lord! yung dalawa. Kelra! Nakuha ni Kelra yung Lord. Tapos sinaniba pa siya ni Chakno habang go lang ng go. Ang call ng side ng Smart Omega. Back away na lang daw muna habang nilabas na dito si Barbiel. 4 na miyembro ng side ng Minana ang wala. Tapos back away na lang. Ano nangyari dun? Alam nila kung sino yung uunahin nila at si Lord JMAR, the moment na natanggal siya Ito, sa Max. equation, alam na Smart Omega, wala na makakapuwing sa atin, wala na makakaharang sa vision, and as well as yung capability ni Kelra na magwala kasama si Barbiel. At hindi Yeah. lang si Barbiel sinasakyan niya, si Chakno na nakasakay sa kanya as well, gives him the, pwede natin sabihin, the movement and as well as the heal that he needs para kahit papano, ma-retain yung position niya when it comes to the team fights. Yeah. And also, mapapansin kasi natin, yung placement ng Lord, hindi naman siya totally nilabas doon sa Lord pit, which means na ang Minana, kahit papano, medyo bumaba or naging stiff yung chance nila doon for a retry skill or retry steal for Kaizen AR. Yeah. And this time around for Smart Omega, dahil control yung mini wave, kontrolado nila kung sino yung mga pwede natin sabihin na tirahin nila, pero Minana, Aray nag-aantay ko! lang pala. Atoy Arg naipit na dito tapos si Lord JMR Ulat. sinusubukang i-zone out yung mga kalaban nila. Yun ang naging casualty for the side of Smart Omega. Kaya naman sabi na lang nila, huwag na muna kasi kumpleto na tayo. Pero Kelra? hindi daw, sabi ni Kelra, may ultimate pa siya. Oy! Sinaniba ba siya ni Chuck Newton? Tas sinusubukan niya makipagbalagbagan. Dalawang kabayong Lancy! nakita natin dito. Lancy AR, napabakaway na lang. Wala na din. Spider-Mans? Torn apart memories. Spider-Mans buhay pa din. 5 sa miyembro ng EVOS ang buhay pa habang 4 na lang sa Smart Omega. Walang sumusuko dito, down to 30 and 40% ang ilan sa mga members ng Minana Evos. Yung kaninang 3K, 4K, bumaba na ng 800 and masasabi natin na nasa magandang posisyon na ang Smart Omega. Kasi mapapansin natin for Smart Omega, hindi naman nila totally na outplay or na out-shotdown dito yung side ni Kelra and as well as si Jom. Habang dito naman sa Minana, kahit na sabihin natin na kanina lumobo na yung lead natin when it comes to the gold. But still, hindi na nila so far naaabot nga dito si Kelra and as well MPL Arena. Pero let's meet naman kung sino nga ba yung pwede natin sabihin na pwedeng pinaka-target for Minana Evos. Especially na ngayon, napapansin nga natin na nakakahabol na ang Yeah. Smart Omega. And looking at the item build as well, masakit-sakit na dito si Jom with a Blade of Heptasis and Blade of Despair. And as well as sutukan natin, nagkaroon na ng Necklace of Durance dito si Chakno. So kahit pa paano, kung kanina masyado silang na-amplify or pwede natin sabihin na kakatay na maaga, ngayon may palag-palag na ang Sakit Smart na ni Omega. Edo. Oh my gosh. Talagang bumabakat na lahat ng mga Astral Recall dito. Pero kapansin-pansin kanina, nung nakita natin yung mga items, and even yung gold, ang laki ng kalamangan ni Doming, almost 2K against Jom. Nag-ugat lahat yan. Wow, yun. Nag-ugat Nag-ugat. lahat yan. Kasi napansin nga natin na si Doming AR kanina, sobrang laya niya. Even the jungle creeps, binibigay na nga lang din sa kanya ngayon ni Kaizen. Kasi he knows na kailangan ko kasing bigyan dito ng gold si Doming AR para makahabol siya in terms of the network and even the gold para makabili siya ng mga kailangan niyang item. And speaking of which, parang nakita ko pa nag-purchase doon ng Malefic Roar. So that's an Wow. extra physical penetration for the side of Minana Evos. Lalo na ngayon na gusto yata nila i-contest yung Lord. Ito yung sinasabi natin kanina na kailangan nilang ilabas sa bahay yung Lord kasi napapansin natin na kapag ka mayroong naiibater pumapasok sa side of Smart Omega, that's a chance for Kaizen AR to punish them with a heavy spin. At ayaw naman yun na Smart Omega na mangyari. Yeah, and kapansin-pansin, eto na ba yung Chakno split push era? Nandun siya sa may top lane. And actually, maganda yung ginagawa nila kasi any moment pwedeng sumanid lang ng Heart Guard. Yeah. Itong si Chakno at makakarating na kagad siya Mabilis lang. kung sa amang punto niya gustong puntahan. Pero si Lord JM pumapasok Medyo napapalalim dito, Minana, pero okay lang sa kanila to. Raging Sandstorm kinasa na pero abay na lang daw muna. Uy! Mahuli doon si Kaizen AR pero may ipit pa rin naman yan. Tapos mapapa-ultimate na si Spider-Man with that ultimate. Tapos heart guard na din si Chakno. Naku, Towards habol. Kelra. Alam ng side ng mga Tigre na wala ng ultimate. Etong si Chakno kaya naman back again. Yeah, go Back to the drawing board. Go signal ata ito para sa Smart Omega. Medyo Bibilangan matagal-tagal ang Yung top. cooldown. Pero ang ganda ng pag-flow ni Chakno doon, by the way, doon sa may top lane. At naging sanhi yun ng pagiging, sabihin na natin, ng pagre-react ni Lancy AR doon sa may top lane. Yeah. And Max, may mga blind shots na naman siya na ginagawa. And alam niya kasi kung saan yung mga potential na push Pagtaguan din. na pwedeng taguan. Ganda ng Nape-prevent pwesto ni niya Doming. dito yung mga possible jump na gagaling kay Lord JMAR, especially kay Kaizen AR, na ngayon,
medyo atras, sabi niya hindi pa naman yata magsisimula yung Lord Bait or Lord Dance dito na gagawin ng Smart Omega. Yeah. But still, tignan natin yung positioning dito ni Doming AR. Medyo tahimik lang siya sa gilid. Tignan natin kung ano nga ba yung magiging plano niya. Is it going to be Jom or Kelra na magja-jump siya with a heavy crossbow? Lahat ng yan Uy. ating sasaksihan. Heavy Oy. crossbow, kinasa na si Kelra. Mapapalaw dito. Lalabas na din yan si Smart. Mapapatay doon nila si AR, si Jom. Kaya naman bakawin na lang ang side ng Smart Omega. Pero sabi ng Minana, go, go, go! Dalawa sa tatlong membro ng side ng OMG ang wala na. Tapos Minana Evos pang makukuha ng Lord. Oh no! Tatlong bagsak para sa Smart Omega! Binigyan ng 3 bagsak. Oh, no. Diba? Nakita natin yung space doon na na-create talaga na pagtatago din talaga ni Doming AR. Pave way for him to give that much damage. Imagine with a heavy crossbow, lahat yon sinalo dito ni Kelra. And as well as pag namatay ka siya, kahit nasaniban siya ni Chakno, madadami din si Chakno sa crossfire here. And this time around for Minana, dahil napansin nila na meron nagpo-push doon sa Yung may mid. bandang top, eh di pa reactin natin sila sa ibang linya. Okay. Let's go and maximize the lore that we got for this round. Okay, react. At ngayon, nadidepensa ang Smart Omega. Nandun na yung Circling Eagle mula kay Spider Miles. Bagsak yung Torres sa may bandang ibaba. Lord ay buhay pa rin. Pero again, this is a Luminous Lord. Kaya mahirap talagang i-take down yan. Lolobo na sa 7K ang gold lead ng Minana Evos. At ngayon, inuubos pa nila lahat ng mga resources na nasa paligid nila. Ngayon, hindi na nila naaabot. Hindi na nga nila masyado na-burst dito. Circling Instead, Eagle. si Lord JMAR. Pero, Ayun Si Barbiel, susubukan na namang ilabas si Chakno. Nandun lang din man kay Kelra habang sinusubukan nilang habulin ang side ng mga Minana Evos. Uy, si Lord JM dito, papasok din at nakikipagsabayan na ang Smart Si Jom. Omega. Babagsak si Jom. Dalawa ang bagsak para Si sa Kelra. Smart Omega rito. Habang si Casey Kelra. atake din pero hindi susuko. Ah. Itong si Kelra kasama Si ang Doming. kanyang barbil. Actually, wala na siyang barbil doon pero nandun si Chakno Uy. para lang pumalo up sa Eto, kanya. Max. Tapos si Doming, andun yung kanyang heavy crossbow. Ang sakit ng mga normal hits. Kelra dito Asa tinamaan ng maigi at buhay pa rin ang laso ng barangay. grabe, that's a triple kill for Kelra. And imagine, nabanggit nga natin na wala na nga yung si Barbile, wala na yung kabayo niya. Pero still, the damage is enough even with his basic attacks. And looking at the instant replay, mapapansin kasi natin na medyo napaaga, to be honest, si Heavy Spin. Pero yung pinaka-main target was na Raging Suns Ryota dito for the side pa Smart Omega. Pero what happened was, napansin natin na umatras ng konti si Etomax and Yeah. even si Kelra. At the moment that he noticed, wait lang, yung mga naiwan dito, may kalamputan. Kahit sabihin natin masakit si Doming AR, pwede naman natin pagpasapasahan yung damage na deliver niya. And which is why, sobrang nag-shine through doon yung Leomord pick din dito ng Smart Omega. Yeah, and kailangan nilang ma-equalize yung malaking kalamangan na nakukuha na ngayon ng Minana. Actually, 6K yan kanina eh. So, napababa nila dahil doon sa sabihin natin malalim na attempt ng Minana Evos. And kapansin-pansin din na naka-Wind of Nature na itong si Doming AR. So, additional survivability sa kanya plus papunta na rin, I think, Immortality next para dito kay Kaizen AR para sabihin natin na maitutuloy niya yung pagiging agresibo dahil ilang segundo na lang, mabubuhay na yung ating Lord. Pero pa 18 minutes na rin ang start ng Omega Timers, no? So kailangan nating maging cautious for both of these teams kasi nga naman kahit Minana Evos yung nakakalamang ngayon, kaya pa din naman talagang magkaroon ng opportunity ng Omega na mag-comeback in a way. And this time around, mapapansin natin, kahit na si Doming AR, grabe yung nade-deliver na damage yung heavy crossbow. Heavy talaga. Still, we need to acknowledge Etomax as well na nakita natin medyo pumapangalawa onto the leaderboard. So meaning, ng Minana, isa rin talaga sa pwede natin masabi na dahilan kung bakit di rin nila ma-close off ng basa-basang game number 1 natin is because of the Asa Recall and Asal Meteor na nabibigay kasi dito ni Etomax. And not only that, no, with just one Asal Echo, alam niya, nandun si Lord JM. So yan yung mga spots na kailangan mong iwasan or kailangan kitang bantayan, Jom. Kasi si Jom right now, hindi pa tayo nakakita ng magagandang plays from him. Aside from what he did earlier na mag-free hit lang. Raging Sandstorm kinasa na susubukan yata na yung bigyan si Kelra. Hindi aabot yung art card coming from Chuck ni Ryota na pa-flicker out din naman. Primal Rels kinasa na Lord JM. Nakikipagbalagbagan pa rin. Pero sabi ng side ng Minana Evos, go, go, go. Kasi lahat ng mga miyembro ng barangay ay susubukan nila ubusin. 4 ang nawala sa side ng Omega. Naku, delikado ata sila dito. Matagal ang death timer, ladies and gentlemen. At si Etomax na lang ang natitira. Nandito na yung pulutong ng mga minions. Oo nga, pero mukhang ang call na lang ng Minana Evos ay end dahil susubukan nilang i-tower lock at Tigre ang kukuha ng game number 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor.